Narito na ang balita mula sa GMA Integrated News. 3 ang patay sa outbreak ng measles o tigdas sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM. Ayon sa kanilang Minister of Health, 2 sa mga nasawi mula sa Lanao del Sur, taga Sulu naman ang isa. Halos 600 na nagkatigdas sa rehiyon mula Enero. Sabi ng DOH, makakatulong ang pagpapabakuna laban sa tigdas. Kabilang sa mga sintomas nito ang lagnat, ubot sipon at pamumula ng mata. Kailangan daw plantsahin ang pag-uwi kay dating Negros Oriental Representative Arnie Teves mula sa Timor-Leste. Sabi ng Justice Department, importante yan dahil walang extradition treaty ang Pilipinas sa Timor-Leste kung saan siya naaresto. Inihahanda na raw ang requirements para sa kanyang pag-uwi. Tingin naman ni DOJ spokesman Assistant Secretary Mico Clavano, walang magiging epekto ang apela ni Teves sa naunang na-deny na application niya para sa political asylum. May impormasyon daw kasi silang nabasura na rin ang apela na inihain ng dating kongresista. Si Teves itinuturong utak sa pagpatay kay dating Negros Oriental Governor Roel Degamo. Wala pa pong bagong pahayag ang kampo ni Teves. Samantala, detained o hindi pinalayag ng Philippine Coast Guard ang 17 sasakyang pandagat na sangkot umano sa dredging activity sa Zambales. Ayon sa PCG, lahat nakitaan ng deficiencies o kakulangan sa Marine Environmental Protection and Vessel Safety Enforcement Inspection. Rehistrado lahat sa Pilipinas. 3 foreign vessels pa ang hindi rin pumasa sa safety inspection. Matatanda ang hiniling sa Senado na imbestigahan ang dredging activities ng mga Chinese workers sa Zambales. Narito naman ang iba pang balita, binabantayan ng GMA Integrated News. Presyo ng gasolina posibleng tumaas ng hanggang 2 piso sa susunod na linggo ayon sa Department of Energy. Diesel at kerosene may nakaambang price hike din. Mula sa Super Radio DCWB, mahigit 2,000 tauhan ng MMDA ipakakalat sa Metro Manila para sa Semana Santa. At kaso ni Kingdom of Jesus Christ leader Pastor Apollo Kibuloy sa Pasig na raffle sa RTC Branch 159. Para sa mas malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan. Ako po, si Bam Alegre ng GMA Integrated News, News Authority ng Pilipinas.